Hola, hola! Ngayon ay magre-review tayo sa topic ng judgment works. Ano ba ang paghatol? Bakit tayo hahatulan? Paano tayo hahatulan? Ayan ang aalamin natin ngayon sa ating topic. Tingnan natin itong halimbawang ito. Kung ang isang magnanakaw ay nahuli at dinala sa harap ng isang hukom, at ang hukom ay maawain, at nais niyang bigyan ng isang magnanakaw ng isa pang pagkakataon, kaya pinatawad niya ang krimen ng magnanakaw. Kasiguraduhan ba na hindi na siya magnanakaw muli dahil siya ipinatawad na ng hukom? Ano po sa tingin niyo mga kapatid? Amen po mga kapatid. Wala nga pong katiyakan na hindi na siya magnanakaw muli. Pinatawad lamang po siya pero ang makasalanan ng kalikasan niya nasa kanya pa rin po. Katulad natin, pinatawad lamang tayo ng ating Diyos. Tinubos sa kasalanan, subalit di po ba araw-gabi pa rin tayo nagkakasala? Yes po mga kapatid, dahil nandito pa nga yung ugat ng kasalanan natin na nagmula sa bunga ng kaalaman. Ngayon ay dumako na tayo sa unang punto. Imagination of judgment work. Kapag naririnig niyo ba yung salitang paghatol, ano yung naiisip niyo tungkol dito? Ano yung nararamdaman niyo? Ako kasi iniisip ko na ang Diyos ay magtatayo ng isang puting mesa sa langit. At ang Panginoong Jesus ay uupo sa trono. At lahat ng mga tao ay nakaluhod sa harap ng trono upang tanggapin yung paghatol ng Diyos. Hahatulan sila ng Diyos isa-isa ayon sa kanilang nagawa bago sila mamatay. Ang mga gumagawa ng katwiran ay papasok sa kaharian ng langit. At ang mga gumagawa ng kasamaan ay paparusahan. Nakakatakot, hindi ba mga kapatid? So tingnan natin, mayroong mga 200 na bersikulo tungkol sa gawaing paghatol sa Biblia. Paano kung basahin natin yung ilan? Mula sa Isaiah chapter 26 verse 9. Ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi. Oo, nandiwa ko sa loob ko ay hahanapin kita na masikap. Sapagkat pagka nasa lupa ang iyong mga kahatulan, ay nangatuto ng katwiran ang mga nananahan sa sanglibutan. Mula dito, saan nagaganap ang paghahatol? Sa langit po ba o sa lupa? Letter A sa langit, letter B sa lupa. Amen! Ang sagot ay B. Sinabi rin sa atin na ang paghatol ay isang kaligtasan daw sa mundo o salvation on earth. So malalaman ng mga tao ang katwiran kung tanging tayo ay magsisikap na hanapin ang katotohanan. Very nice! Alam mo ba kung paano humahatol ang Diyos sa huling panahon? Basahin natin. Mula sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sapagkat dumadating na ang panahon ng pasimulan ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Mula naman sa Romans chapter 2 verse 2, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng ngayong mga bagay. Mula naman sa John chapter 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan at salita mo'y katotohanan. Sa mga kapatid, nahanap niyo na po ba ang kasagutan? Paano nililinis ng Diyos ang ating tiwaling disposisyon? Letter A, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita upang hatulan at linisin ang ating makasalanang kalikasan at ang ating satanikong disposisyon. Siya ang gumagabay at nagliligtas sa atin sa praktikal na pamamaraang ito. Ito ang mas praktikal na pag-ibig. O letter B, direktang hinahatulan ng Diyos ang ating mga makasalanang gawa upang pagpasyahan ang ating kalalabasan. O letter C, hindi ko alam. Yes mga kapatid, tama po, ang kasagutan ay letter A. Ang makapangyarihan Diyos ay ginagawa ang gawain ng paghatol sa lupa sa pamamagitan ng paggamit ng bagong salita. Una ay para sa pagdadalisay ng satanikong laso na nasa loob natin. Tulad dito ng paggagamot ng doktor sa pasyente. Ang pasyente ay naghihirap mula sa malubhang karamdaman. Ngunit hindi niya alam kung ano ang mali sa kanyang sarili. Paano siya maaring gumaling? Sinuring muna siya ng doktor upang makita kung anong uri ng karamdaman ang nabuo niya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya kung anong gamot ang dapat niyang inumin o kung kailangan niya mag-opera pagkatapos ay uminom siya ng gamot sa ilang panahon at ang pasyente ay maaaring unti-unting gumaling. Ang makapangyarihan Diyos ay katulad ng doktor. Kailangan kanyang ilantad pagkatapos ay magagawa mong matanto kung gaano kakasama o katiwali. Kapag hinatulan at dinalisay ng Diyos ang mga mananampalataya gamit ang katotohanan,
Unang inilalantad ng Diyos ang ating katiwalian. Pagkatapos, tayong mga tao ay maaari natin pagnilayan ang ating mga sarili. Mapagtanto ang ugat ng ating kasalanan, ipinakita rin sa atin ng Diyos kung paano mapupuksa ang kasalanan. Kapag kumilos tayo na naaayon sa mga salita ng Diyos, tayo ay unti-unting nadadalisay. At dyan na nga po nagtatapos ang ating review. Maaari po bang natin sagutan ang ating daktang aralin upang malaman po namin kung ito po ay inyong naunawaan o may kailangan pa pong paglilinaw upang kasangkapan po kayo ng mga katotohanan. Malaya po kayong magbahagi po sa amin. Maraming salamat po sa uulitin!